alisin ko na ito. Nakita nyo na naman eh. Sino ba una natin dyan? Una natin mga kababayan, kanino ba? Dito, si ano na? Ayun yung nakita nyo, si Ted Pailon. Oh. Republika ng Pilipinas ay sa panahon Saglit lang. Ayan. Ted Pailon, mga kababayan. Bumabanat. No? May ine-ebas po si Ted Pailon dito, mga boss chief amo, sir. Ako agree sa kanyang sasabihin. Pero ipapaliwanag ko, mga boss chief amo, sir, para hindi naman malito, malinlang yung ating mga kababayan. Ano po ba ang sabi ni Busted Pailon? Oh, ang may pinakamalaking alokasyon sa flood control magmula na ipinanganak ang Republika ng Pilipinas ay sa panahon ng panunungkulan ni Ferdinand Marcos Jr. okay. Di ba, huwag tayong magagalit. May katotohanan yan, mga kababayan. Panahon ni Ferdinand Marcos Jr., mga kababayan, mga boss chief amo, sir. Bakit ba ganon, Mark, kung sakali? No? Kasi nanganganak eh. Nanganganak yung mga magna. Nanganganak yung mga nakakadiskubre. Aba, madami palang makukurakot. At simple palang mangurakot doon kapag ka-flood control ang iyong magiging proyekto. Ganun ho yun eh, mga kababayan. Siyempre, yan. Like example, uumpisahan kay Pinoy. Di ba? Kay Pinoy, nag-umpisa, if ever, kaunti lang. No? Yung iba talaga yung mga proyekto, nangyayari, nagaganap. Tapos sumunod po, mga kababayan, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan nila unti-unting nadiskubre. Di ba? Pati naman yung mga kontraktor, di ba? Diyan naman sila nag-umpisa, nag-umpisang yumabong, dumami ang kaperahan noong panahon ng 2016 hanggang 2022. So ngayon, mga kababayan, syempre, gaya, naggagayahan na, aba, mas madaling kumurakot doon sa flood control. Padami yung mga magnanakaw, mga kababayan. Kaya eto, dumating yung punto ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, nadoble sila. Dumami. Okay. Tama, di ba? Yung sinasabi ni Ted Pailon. Eto ngayon ang katanungan natin. Sino ang naglabas? Sino ang nakadiskubre? O sino ang mga nakadiskubre at sino yung willing na maghinto at magsiwalat sa mamamayang Pilipino? Si Duterte, tanungin niya natin. Diyan nag-umpisa eh. Sabihin na natin, yung kay Duterte, mas onte. No, pero yan yung pinagmulan. At tingin ko, alam naman nila. Sinabi naman nila, di ba? Pero, yung matanda ba, gumawa ng paraan para masolusyonan itong problema na ito? Hindi. Di ba? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ang nangyari, eto na, binabaha na ang Pilipinas. Inalam ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ganun? Ang sinasabi, pinagyayabang, pinagmamalaki nung dating Pangulo, 13,000 daw ang kanyang flood control. Bakit ganun? So ngayon, chinek. Yung mga flood control naman, mga kababayan, hindi naman po pag sinabing, eto, flood control ni Duterte ito. Pagka 2022 na, June 2022, bababa na si Duterte. Ang mga flood control na yan, wala na. Hindi na pwedeng gamitin. O hindi na magagamit yan. Hindi naman ganun, mga bossing eh. Di ba? Yung mga flood control mga kababayan, yung mga mga proyekto na yan, umaabot ng 40 to 50, baka yung iba nga, 100 taon pa eh. Di ba? Ang tanong ngayon dito, pinakamalaki, yung kay Pangulong Bongbong Marcos, na mga flood control na ganyan, pero sino yung nagporsige na ubusin ito? At ipaalam sa mamamayang Pilipino na ganito kalugbok ang ating bayan dahil sa mga ganitong mga proyekto, sa mga ghost project, etc., etc. Di ba kay Pangulong Bongbong Marcos? So ngayon, mahina ba kukote ninyo at isisisi nyo kay Bongbong Marcos yung mga korupsyon? Na siya ang naglalabas, siya ang nagsisiwalat. Kaya naman ang dami nyong nalaman eh. Di ba? Kaya nga tayo nagulantang lahat. Grabe.
out of 8,000 na flood control na proyekto, 400 plus yung goes. Dahil ano? Dahil sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung ang ginawa na style ng ating Pangulo, ngayon ni PBBM, style din nito Duterte. Sa tingin nyo, magugulantang tayong lahat? Hindi. Wala tayong malalaman. Malamang tuloy-tuloy pa din yung mga hinayupak na mga magnanakaw na yan sa pangungurap sa pera ng bayan. Diba? Ganun naman ang nangyari. Tahimik nung panahon nila. Kay Pangulong Bongbong Marcos, eto lumalabas lahat. Inilalabas ng Pangulo. Ang hindi ko maintindihan, yung mga DDS. Si Bongbong Marcos pa din ang sinisisi dito daw sa korupsyon na nangyayari. Sa kanya nga nagsimula Di ba? Di ba dapat magpasalamat tayo kasi ito talagang inaayos ng ating Pangulo. Kung hindi ayusin yan, malamang tahimik. Malamang wala tayong alam at nakaano tayo, tunganga, tahimik, sasabihin natin, mapayapa ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Yun pala, sa likod, madaming nagnanakaw, bilyon-bilyon at tuloy-tuloy pa din yung nawawala sa kaperahan ng bayan. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, tama yung sinasabi kasi nanganganak yan kada administrasyon, nanganganak yan kada taon. Makita, malaman, uy, ang daming kurakot doon sa flood control. Madali pa lang mangurakot. Gayahin ko nga. Susunod na taon, dadami na naman. Gayahin ko nga. Dadami ng dadami. Dodoble ng dodoble. Pero, ang tanong dyan, sino ang nagsiwalat at sino yung gustong maubos yung korupsyon? Hindi nagawa ni Duterte o hindi ginawa ni Duterte. Pero sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, ayan, nalalaman natin. Kaya tayo mga bossing, no? Maging masaya tayo kung bakit tayo magulo ngayon. Bakit to? Maging masaya tayo kasi magulo, nagbabakbakan yung mga politiko, no? Nagkakanya-kanya na sila ilabas yung baho ng mga kapwa politiko nila, mga boss chipamo sir, kasi naglalaglagan Isasalba na nila yung sarili nila. Gagante yung kalaban nila. Ikaw din, magnanakaw ka din. Ito nga ginawa mo, maglalabasan. Sino po ang panalo dyan? 2 hanggang 3 taon, mga boss chipamo sir, Pilipino ang panalo dyan. Bakit? Mauubo sila. Lalo na ito, wala naman pong balak huminto sa investigasyon si Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy-tuloy lang mga kababayan. Habang iniimbestigahan, habang nag-iimbestiga, etong mga magkakaaway ng mga politiko na mga naglalaglagan, isa-isa silang kinakalawit ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Simple. Di ba? Normal yan. Kasi inaayos yung bansa natin. Di ba? Mas okay yan. Kesa yung tahimik, tapos tuloy-tuloy pala yung bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na ninanakaw yung para sa bayan o nanggagaling sa mamamayang Pilipino na dapat ipanggagawa ng proyekto para makatulong sa pag-unlad ng Pilipinas. Sabi ni Ma'am Virgie Badyola, kung hindi na-discover ni PBBM, lugmok ang bansa at lugmok ang ekonomiya. Siguro kung talagang hindi pa din na-discover ni Pangulong Bongbong Marcos yan, siguro mga tumagal pa ng 9 na taon, wala na. Hirap na ang Pilipinas nun. Iwan na ho ang Pilipinas nun. Bakit to? Yung sana yung mga infrastruktura, yung mga proyekto na para makasabay ang Pilipinas sa ibang bansa, wala. Napupunta sa bulsa ng mga politiko. Kaya maganda ho ang nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. May kaguluhan ngayon, pero ilang mga panahon ang itatagal niya, mauubos din yan at makakapaghalal tayo nung mga karapat dapat na maging taong gobyerno o umupo bilang mga senador, congressman, vice-presidente at susunod na presidente. Pero sabi nung iba dyan, kung pwede nga lang,
na ano na lang, hindi na matanggal si Pangulong Bongbong Marcos. Wala, hindi. Kailangan ayon po sa konstitusyon, ayon po sa batas ng Pilipinas, 6 na taon lang ang isang presidente. Sabi ni Imelda Naranha, dapat talaga magpasalamat tayo kay PBBM at naibulgar niya lahat ng mga anomalya. Thank you, Mr. President. Ang ginagawa ng mga DDS, yung mga DDS, no? Karamihan, yung mga bayad, isinisisi kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga mahihina naman po, ang utak, madaling dalin ng mga sisi nila. Pero yung mga matatalino at nag-iisip at talagang inaanalisa yung pagkakasunod-sunod at inaanalyze yung galawan sa politika. Yan ho yung mga natitirang sumusuporta kay Pangulo. Yung kapitan ng mga korap nasa ICC, sabi ni Elena Garcia, kaya palubog na ang bangkay, kaya kanya-kanya ng ligtas sa mga sarili nila. Correct, no? Anyway, alisin ko ho yan. Sinagot ko lang ho si Pylon, no? Para magkaaliwanagan. Totoo na talagang sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, pinakamalala yung mga flood control na yan. Kaya nga nahuli na, nakita na ginawan ng hakbang ng Pangulo. Kaya po, nandyan ang ICI. Mga boss chipamo, sir. Yung dati na presidente, wala yun. Tunganga lang yun. No? Sila na nagsasabi, matindi ang korupsyon, pero wala silang nasolba tungkol po sa korupsyon, mga kababayan.